So yun guys, for today's video, eto, nabitin yata yung mga subscriber natin sa paggawa natin ng DIY na air pump to submersible pump. So, bigyan natin ng bagong twist yan guys. Gagawa tayo ng bagong version ng submersible pump natin na to, na gawa sa air pump natin. Ayan. So, watch this video guys. Tutorial na naman tayo. So yun guys, start na tayo. Buuhin ko na tong ginawa natin. So papakita ko lang sa inyo yung mga gagamitin natin dito. So mayroon tayong hose ulit dito, gagamitin natin yan. Tapos meron tayong foam. So medyo makapal to guys, ito yung ginagamit sa mga sofa. Then 8D foam, 8D filter, meron pa rin tayo. Canister. So gamit tayo ng canister. Ito. Guys, itong canister, binutas-butasan na natin yan. Ayan, may mga holes na yan. Yung canister pala natin guys, yung butas niyan, yung sakto lang yung nakatapat yung foam natin na ganito. Ayan, yung hindi siya kakapal lang sobra. Sakto lang. Kung pag nilagay natin sa loob yan, makikita nyo mamaya kung bakit sinakto ko lang yung butas niyan dito sa foam natin. So, ito yun guys, canister. Yung takip, binutasan natin. Ayan. PVC pipe, 3/4. So, gumamit tayo ng 3/4 na PVC pipe. Nagbutas din tayo dito. Then, yung dulo niyan, kung napapansin nyo, may mga gap din. So, may mga guhit din yan. Ayan. So, tadtadin nyo na lang ng butas, guys. Gamit na lang kayo ng mga, ito, kagaya na ito. Gumamit ako ng drill sa paggawa na ito. Or pwede rin kayong gumamit ng, kagaya ng sinasabi ko ulit, yan, soldering iron, yan. Pwede kayong gumamit yan. So, kailangan natin ng pipe na mas mataas yan dyan. Ito. Then, ito, alam nyo na gamit na ito. Kung napanood nyo yung last vlog natin, na gumawa ako ng DIY, yung kinonvert natin. So, same pa rin naman yung gagawin natin, guys, pero medyo modified ng konti ito. Tapos, mas maganda, ang kagandahan dito, mas marami tayong foam na gagamitin at filter medias. Ayan, mas malinis yung tubig natin dito. Syempre, elbow, hindi mawawala. Guys, eto, nagbutas na rin ako ng elbow dito. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko binutasan itong mga to, kasi nakita nyo na naman yan sa last vlog natin. Huling regado. Ayan, para lang tayo magluluto. So, mga filter medias natin, ceramic rings. Ayan. Lava rock, yan, o lava rings, mga ganon. Yan, so iba-ibang klase ito guys. So assorted lang yung gagamitin natin dito. Yan, ito yung lava rings natin. Itong mga ganito, mga medyo mahal kasi itong mga ganito guys pero kung may available lang kayo, yun, pwede nyo naman gamitin. And then itong lava rocks natin. Yan, so ito yung mga gagamitin natin guys sa pagbuo na itong filter na to, na ano pa rin to guys, air pump pa rin yung gagamitin natin dito, pero gagawin natin siyang submersible pump. So, same pa rin nung last vlog natin. Submerged pa rin siya, nagkakaroon pa rin siya ng flow ng tubig paakyat, umakyat pa rin yung tubig niya. Then, meron tayong magandang filtration. So, start na natin yan. So, eto guys, bali, dahil na-prepare na natin lahat to, dahil alam nyo na rin naman gawin to, pero hindi nyo pa nakikita itong setup natin na to, kaya papakita ko sa inyo, magbubuo na tayo nito. Ayan, so kuha tayo ng hose. Ito, gunting. So kung di kayo sigurado guys kung gaano kahaba-habaan nyo na lang muna, baka hindi umabot dun sa mga pagdudugsungan nyo na ano yung gagamitin nating air pump. So ito, naggupit na muna ako ng mahaba. So same step, same method naman. Ayan, pasok lang natin tong. Guys, ito yung butas ng PVC, no? Dapat sakto lang talaga dito yan. Kung hindi, ano pa kayo dito? Gagamit pa kayo ng tawag niyan? Sealant. So, sisealant nyo pa siya. Or glue gun. I-glue gun nyo. So, pasok lang natin to guys para mahila natin sa kabila. Wala akong long nose pero pwede na to. Hindi naman ito makukuha lahat eh. Yan.
So, pasok lang natin to guys. Kaya mahirap guys kasi sakto lang. Ayan, oh. Sakto lang yung butas natin. Ayan. So, ayan. Pasok na siya. Siguro enough na to kasi ito lang naman yung PVC natin. Tinamaan ng ito. Pasok na natin to guys. Ayan, sana masundan nyo tong step na ginagawa natin. At yun guys, ulitin ko lang ulit. Yung mga ads natin, baka pwede nyo namang panoorin. Huwag nyo nalang skip. Saglit lang naman yan. Skippable po yung ads natin. Pero yun guys, nakikiusap lang ako kahit konti. Na konting tulong nyo na lang din sa akin para sa paggawa ko ng mga content na to. Na huwag nyo nalang skip yung mga ano natin, mga ads natin dyan para nakakatulong din sa video natin na sa channel ko. Ayan. Saglit lang naman yan guys. 2 minutes lang naman yan. So, ito, naipasok na natin. Hilahin natin ng konti. Ayan. Guys, ito yung gagamitin natin na airstone. Mas malaki ng konti ito. Ayan. Dati ko na rin itong ginagamit, pero ito yung natipuhan kong gamitin sa ngayon kasi mas malaki. Kasi mas malaki yung gagamitin natin PVC. So, hilahin natin to guys. Ayan kung nakikita nyo. Last time yung ginawa natin, sinabi ko sa inyo, isakto nyo lang dito. Parang ganyan, yung nakasakto lang dyan yung airstone natin. So, sa ngayon guys, ito, dahil may mga butas yung mga yan, so magiging useless yung airstone natin kapag sumakto yan dyan. So, dapat iaakit nyo yan hanggang dito. Ito, yan, hilahin natin. Ayan guys, oh, kung napapansin nyo. Yung butas natin, tagus-tagusan na. Ibig sabihin, yung airstone natin, ito, napapansin nyo yung daliri ko, yan. So, ibig sabihin, yung airstone natin hanggang dito. Yan, baka po magkamali kayo, ha. Isakto nyo po, yung airstone nyo ay hanggang dito na. Yan. So, next step tayo. Ilagay na natin to. Ito yung magiging guide ng tubig natin, guys. Kumbaga, para mas maganda tingnan, kaya lang lalagyan natin ng ganito. Pero not necessarily naman na kailangan may ganito. Pero mas maganda na rin. Kasi kung dito lang lalabas yung tubig natin, medyo pangit ang dating kasi nakaganyan siya. So, tamang flow lang ng tubig natin dito. Saktong-sakto lang yan. So, eto. Next step tayo guys. Ito, buo na lang talaga to. Napakadali ng sundan nito. Sana masundan nyo tong ginagawa natin na to. Ayan. So, yun guys, next step tayo. Ito. Ilalagay na natin tong PVC natin dito sa canister natin na to. Pero bago natin ilagay, unahin na natin ipasok itong takip. Ayan. So, ito na yung takip natin guys ng canister. So, dyan lang muna natin yan. At ang una nating ilalagay ay itong foam natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. May sukat na to guys. Ayan. Ito yung kahalagahan nito guys, ng foam na to. Kung bakit natin inuna yung foam, hindi yung mga filter medias. Kasi guys, dito papasok ang tubig natin. Yan. I-absorb ng foam natin yung tubig, papasok dito sa loob ng canister. Ngayon, since sa mga railings natin to ilalagay, doon sa mga bagong pagpag natin, kung wala itong foam na to guys, papasok dyan, mag-penetrate dyan yung mga railings natin. So, wala namang problema since wala tayong motor. Ang sa akin lang is para ma-avoid na rin nating mahigop sila ng ano natin, ng eto, dahil magkakaroon na tayo ng pump dito magiging submersible pump na siya magro-rotate na yung tubig natin dito so importante guys na matakpan natin yung mga butas na yan, at ang importante ay makahigop ng tubig itong canister natin. Ngayon ilalagay na natin to guys, sakto lang din to. Ayan, medyo mahihirapan tayo ng konti dito kasi pasok na lang kaya muna natin to. Yan. Pinakita ko lang kasi sa inyo kanina kasi yung purpose nung bakit tayo naglalagay ng foam. Yan. Ito guys, lagay tayo ng mga filter medias natin. So, lava rocks.
Ayan. So, sakto na yan. Then, sunod natin itong mga ceramic rings. So, yun guys, kung gusto nyong malaman yung purpose na itong mga filter medias na to, kung bakit iba-iba yung nilalagay natin, andun yun sa vlog natin dati. Kung gusto nyong balik tanaw dun sa vlog natin, makikita nyo yan kung bakit tayo gumagamit ng iba't ibang klase ng filter medias. Kaya susunod natin guys, itong mga lava rocks natin na to. Mas maliliit to, mas siksik. Ayan. So, maganda to guys para sa sa mga beneficial bacteria natin. Then, syempre yung pag-filter ng tubig, maganda rin yan. Mas nalilinis din yung tubig natin sa mga ganito. Ito. Guys, kung bakit nilagay ko yung takip, kasi mamaya mahihirapan na tayong takpan yan. Andito na kasi yung hose natin, saka yung yung natin, airstone. Yan, sa ibang guys, sa ibang diskarte, hindi ganito. Kumbaga, nagfo-flow lang dito, parang foam filter lang yung style yung binili natin. Pero since DIY tayo ngayon, at ayan, so ganito gagawin natin. At iyon, so nandito na rin tayo. Nakalimutan kong ilagay itong isang foam filter natin. Dahil may bilog naman na to, hiwain ko na lang to sa gitna. Yan. Tapos papakapit natin dito yan guys. Lulubog na lang natin yan dyan. Then, tatakpan natin. Ayun. Ayos. Sakto. Sakto guys. Ayan. So, ito na yung DIY foam filter with filter medias na submersible pump natin converted from air pump. So, susubukan na lang natin itong pagganahin. Ayan. Ito yung hose niyan. Wala po yung wala po yung motor. Hose lang pong gagamitin natin dyan. Gagaya yun sa huling vlog na ginawa natin. Para ma-setup na natin to. Syempre, Kita tayo sa taas, nangabit natin sa aquarium. Let's go! So yun guys, ito nailagay na natin dito sa tank natin, dito sa mga lagayan ng mga railings natin. Ayan. So kung napapansin nyo, yan, wala tayong dito wala tayong wire na nakakabit. So ito yung mga airstone natin, pinatay ko muna para mapakita ko sa inyo, may demo sa inyo kung paano gumagana itong ginawa natin na to. Siyempre, alam nyo na rin naman ang function na ito. Ayan. So, ito yung hose, guys. So, connected yan dito. So, buksan natin. The moment of truth. Ayun. Ayan, guys. Kita nyo. Medyo mahina ng konti yan. Dahil medyo mahina yung hangin. Ngayon, kung gusto nyong sabayan ng airstone yan dito dahil mga railings naman natin yung nakalagay dyan, pwede naman yan guys, magsabay na lang tayo ng airstone dito. Ayan. Eto, so nakasabay itong airstone natin dito. Ang purpose kasi talaga nito guys is to filter yung water natin para mas maging malinis yung natin, paglalagyan natin ng railings. Kasi 1 month tayo dito guys bago palit ng tubig or ng tawag nito, maglipat ng mga railings kasi masiselan yung mga railings natin guys. So ang importante, ma-filter yung tubig natin kagaya dyan. Ayan. So importante yan guys na malinis yung tubig natin. So gumamit tayo ng mga iba't ibang klase ng filter medias and foam filter para magawa natin itong DIY natin na to. So ayan, kung makikita nyo rito. Ayan. Ang kagandahan dyan guys, hindi makakapasok yung mga railings natin dyan. Pero, yung tubig natin ay napi-filtered ng maayos. So, lilinisin na lang natin yung ibang filter dyan, kagaya na itong nasa harapan. Yan na lang yung lilinisin natin dyan. Siguro naman sa isang buwan, hindi naman masama na maglinis tayo ng mga aquarium natin or mga tank natin para sa mga ganito. So, kung gusto nyo mas malakas pa yung buga ng tubig na to guys, gamitan nyo ng mas malakas na motor. Ito akin kasi naka-connect na sila kumbaga hindi na lahat ng hangin na papasok dito or lalabas dito.
Kaya medyo mahina yung buga niyan. Pero kung gusto nyo yung mas malakas, pwede naman yan guys. Kontrolin nyo na lang yung ano, yung hangin nyo. O bili kayo ng separated na motor para dito. So yun guys, sana may natutunan naman kayo sa araw na ito. At syempre kung bago ka lang sa channel natin at nakatambay ka ngayon, yun guys, pakisubscribe nyo na po yung channel natin and click nyo rin yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gumagawa ako ng mga vlog or mga video, tips, tutorial, or mga DIYs na ganito. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong lahat.